So yan, magandang araw sa inyong lahat mga ka-idol. Ito, may share ako sa inyo kung paano po magkabit ng clutch lining ng Suzuki Raider 150. Para lang po itong video na to sa mga wala pong idea sa pagkakabit ng clutch lining. So ito po, panoorin nyo po para po may magka-idea kayo kung paano po magkabit ng clutch lining ng Suzuki Raider 150. So ito po ay napakadali lang po talaga magkabit ng clutch lining nito. So, babaklasin nyo lang po una itong clutch cable, tapos i-drain nyo po yung langis. Ayan, drain na po natin yung langis at saka itong clutch cable, tinatanggal ko na po mga ka-idol. So, sundan nyo lang po itong video na to mga ka-idol. Sa pamamagitan ng video na to mga ka-idol ay kakayanin nyo na po magkabit ng clutch lining kahit hindi nyo na po dalhin sa mekaniko. Kahit kayo po ay kakayanin nyo na are. Basta may tools lang kayo mga ka-idol ay kakayanin nyo na magbaklas nito. Una lang po natin ginawa, binaklas lang po natin yung clutch cable, tapos dinerain lang po natin yung langis. Tapos sunod naman natin itong mga 8mm, yan, baklasin nyo lang to mga ka-idol. Yan, mga 8mm na yan. So napakadali lang po magbaklas nyan. Yan, hugutin na natin tong tornilyo. Tapos dito sa ilalim may tornilyo pa na 8mm. Tapos isahod natin yung pinag-drain na natin ng langis kasi may tutulo pa kasi yan na langis. Tapos ito may isa pang tornilyo, ginamitan ko na lang po ng Y kasi hindi po nagkasya yung aking sa impact, yung impact tools po. Po mga ka-idol, natanggal na po natin, hugutin lang po natin tong crankcase cover. Yan, napakadali lang po niya mga ka-idol, hugutin nyo lang po yung crankcase cover. So swerte po ito mga ka-idol. Pag hindi po nasira yung gasket, hindi po tayo magpapalit ng gasket. Pero po pag naputol po yan, sigurado na po magpalit na po tayo ng bagong gasket para po sure na wala pong tatagas na langis. So yan po, wala pong napunit na gasket. Tapos next naman po natin mga ka-idol, pag natanggal na po natin tong crankcase cover, next na natin kung makikita nyo po tong 8mm, yan yung mga tornilyo na 8mm na yan, 5 piraso lang po yan, tanggalin na po natin yan. So yan lang po yung babaklasin natin mga ka-idol para po maikabit natin yung clutch lining. Yan, panoorin nyo lang to para may idea kayo sa pagkakabit ng clutch lining. Para lang po to sa mga walang alam kung paano po magkabit ng clutch lining ng Suzuki Raider 150. So marami naman dyan mga veterano na, kaya ito, sinare ko lang to para sa mga walang alam po mga idol. So sineshare ko lang po yung alam ko sa inyo. So yan mga idol, natanggal na po natin yung cover. Ayan, kung makikita nyo naman clutch lining, binaklas na natin kasi ito papalitan natin. Kaya po tayo nagpalit mga ka-idol nga pala ng clutch lining kasi sunog na po yung lining at dulas na po mga ka-idol. Ayan po yung issue nyan, nasusunog po siya at natigas. Ayan, nahugot na po natin yung clutch lining at saka pressure plate. So ito naman po mga ka-idol yung pamalit natin. So ang pagkakabit po nito mga ka-idol, tong clutch lining ay alternate lang po ara, hindi po kayo malilito. Ayan, hindi na po natin pinorward para po may idea po kayo sa pagkakabit na itong clutch lining. So una po natin ilalagay itong clutch lining po mga ka-idol. Ayan, tapos sunod naman po natin mga ka-idol ay yung pressure plate. Ayan, alternate lang po, ayan. So nasa harap po mga ka-idol yung makinis, yung magasbang po sa likod. Tapos sunod na po natin ay clutch lining. Ayan, pag naikabit na po natin mga ka-idol yung clutch lining, sunod na naman po natin pressure plate naman po. Ayan, hindi po kayo malilito dito. Tapos ito naman po yung clutch lining ulit, tapos pressure plate po. Tapos clutch lining po ulit. Ayan, tapos pressure plate po ulit. Alternate lang po mga ka-idol ang pagkakabit ng clutch lining na ring Suzuki Raider 150. Tapos coveran na po natin mga ka-idol. Tapos nga pala mga ka-idol, wag nyo pong kakalimutan yung release bearing nito. Nasa likod po nakakabit to sa mismong cover nito. Ayan o, kung makikita nyo may mga gatla siya. Kailangan po mga ka-idol ay wag nyo pong kakalimutan na yan para po goods po yung ating pagkagawa dito sa Suzuki Raider 150 na to. Tapos yung next naman po natin mga ka-idol ay yung clutch spring. Ayan, nilagay na natin yung clutch spring at tinornilyohan na natin. Ayan, kung paano nyo lang din po mga ka-idol binaklas, ganun nyo lang din po ikakabit. Napakadali lang po. So yan, ikabit natin tong clutch spring. Tapos yan, clutch spring ulit din. 5 clutch spring po yan. Stock nga lang po pala mga ka-idol yung clutch spring na binalik natin. Kasi standard pa rin po itong nakakabit. Yan, tornilyo na natin. Mga 8mm lang po ang tornilyo na rin mga ka-idol. 8mm po ang tornilyo niyan.
Yan. Tapos po pag naikabit na po natin, higpitan na po natin. Gagamit lang po ako ng impact tool kasi ito, control ko na po yung paghihigpit nito, hindi ko lang po ito binababaran mga kaidol. Tamang higpit lang po kasi 8mm lang po yung tornilyo na re. Tamang higpit lang po pag kayo naghigpit. Kasi pag nasobrahan yan, ay putol yan mga kaidol. Sa mga baguha, wag muna kayong gumamit ng ganito. Kung meron kayo tools ng ganito, Y o kaya yung T-rings, ayun po muna ang gamitin nyo. So yan, higpitan lang po natin ng mabuti mga kaidol. Inulit ko yung higpit kasi hindi ko naman to pinuwersa ng power tools. Yan. So tapos na po tayo magkabit ng clutch lining. Nakabit na po natin yung 5 tornilyo at saka yung clutch spring. Tapos ito naman po mga kaidol ay kinakalog ko yung clutch housing. So meron na rin pong unting kalog pero hindi pa naman po masyadong maingay are. So yan, ganun lang po mga kaidol ang ganun lang po mga kaidol ang magkabit ng clutch lining. Tapos yan, sabay ko naman siya nilinisan ng gasolina. Tinanggal ko yung mga langis-langis kasi itong Rider 150 na to ay papalitan ko to ng panibagong langis. Ayan. Tapos nga pala dito mga ka-idol ay nakabit ko na nga pala yung crankcase cover. Hindi ko na lang po pinakita kasi hindi ko na videohan yung pagkakabit ko na hindi pala nakaplay. Kaya pasensya na kayo mga ka-idol. Pero madali lang naman po magbalik ng crankcase cover. Yan, napakaluwan lang po. Kung paano nyo lang po binaklas, ganun nyo lang po ibalik. Tapos ito, pinaltan ko nga pala to ng bagong filter. Yan, bagong oil filter po mga ka-idol. Pinaltan ko na. Tapos kinakabit ko na lang po yung mga tornilyo nitong cover ng filter, ng oil filter. Yan, higpitan ko lang po ito. Tapos yan na nga po mga ka-idol, natapos na natin pagkakabit ng clutch lining. Ang isusunod naman po natin mga ka-idol ay ikakabit ko na nga tong sa preno. Yan, tinanggal ko nga rin pala to mga ka-idol kanina kasi hindi natin mababaklas yung crankcase cover nang hindi natin dito luluwagan sa may brake master nya. Yan, hinihigpitan ko lang po mga kaidol, dalawang 10mm lang po yung tornilyo na Yan, higpitan lang po natin mga kaidol. Yan, pag nahigpitan na po natin mga kaidol, ay susunod naman po natin ay kakabit na natin tong tungtungan naman po mga kaidol. Pero kung nakashifter naman po yung rider nyo mga kaidol, ay napakadali lang po magkabit ng clutch lining kahit hindi nyo na po tanggalin yung shifter. Yan, kasi ito stock pa po yung tungtungan na Tapos next natin, ito naman pong kicker, isalpak na po natin. Kaso nga lang, hindi natin maikakabit yung kicker kasi nakakabit na yung tungtungan. Dapat pala unahin natin dito mga kaidol ay yung kicker po muna. Yan, niluwagan ko lang po yung sa tungtungan bago ko po ikabit tong kicker. Yan, isalpak lang po natin tong kicker. Yan, isalpak na po natin mga kaidol at tornilyohan na po natin. 12mm lang po yung tornilyo na Higpitan po natin na mabuti. Yan, pag nahigpitan na po natin, higpitan na rin po natin yung tungtungan. 12mm lang din po yan, dalawa. So, ganun lang po magkabit ng clutch lining. Yan, kahit hindi nyo po dalhin sa mekaniko, sa shop, kayo ay kakayanin nyo na yan. Basta may tools lang kayo mga kaidol. Panoorin nyo lang tong video na to kung paano magkabit ng clutch lining. Kasi kadalian sa Rider 150, pag nagbaklas ka ng crankcase cover, wala ka ng iba pang babaklasin kundi yung 8mm lang. Tapos kabit mo na yung clutch lining, alternate lang naman yung pagkakabit. Yun, ganun lang mga kaidol. Tapos dito naman sa video na to mga kaidol ay sasalinan na po natin to ng langis para po matesting na natin. Yan, salinan lang po natin ng langis. Ang gamit ko lang dito ng langis mga kaidol ay yung motol lang po. Ayan, motol po yung pinalagay ni boss. At dito, nilagyan ko rin po ng DIY imbudo. Yan, nagback lang po ako ng pang imbudo nito. So yan, salinan na po natin mga kaidol. 1 liter lang po yung langis nito. So ilalahat na po natin to. So yun nga po mga ka-idol, na isalin na po natin ang langis. Kailangan po 1 liter po yung isalin natin. Hindi naman po kayo magkakamali ang pagsalin nyo dito kasi may nakalagay naman po sa crankcase cover kung ilan ml yung ilalagay ninyo. Ayan po, kung makikita nyo naman po, napakalinaw po ng 1000 ml. 1 liter po mga ka-idol. Yan, takloban na po natin at ikpitan po natin ng maayos. Yan, para po matesting na po natin kung okay na ba yung clutch nya, kung kapit na po ba. Kaya po natin to pinaltan ng clutch lining ay umi-slide na nga po pala. Kung naalala nyo ito mga kaidol, ito yung nirefresh nating makina. So inulit ko lang po yung video na pagkakabit ng clutch lining para po may idea kayo
sa mga wala pong idea kung paano po magkamit ng class lining. Ito po, binidyoan ko po para sa mga walang idea. Pero sa may mga idea, alam ko naman veterano na kayo din kaya hindi na to para sa inyo, para lang to sa walang alam. So yun lang mga ka-idol. So tara po mga ka-idol at testingin na po natin to kung nawala na po ba yung dulas niya, kung kapit na po ba. So yan mga ka-idol, kung makikita nyo naman po, nawala na po yung dulas at sobrang kapit na po niya. Kapit na po ulit yung lining, hindi na po siya dumudulas. So ayan mga ka-idol, dito na po nagtatapos yung ating video. So sana may natutunan na naman po kayo sa akin share na video. So bago po ang lahat mga ka-idol, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel at saka FB page, paki-like and subscribe naman po ng aking YouTube channel at saka paki-follow na rin po ako ng aking FB page. Paki-hit na rin po ako ng notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So gusto ko lang din po mga ka-idol i-share sa inyo yung mga nalalaman ko, pati po sa mga wiring po mga ka-idol, i-tutorial ko po yan. Sa mga wala pong alam, ito para po sa inyo to. So hanggang dito na lang po mga ka-idol, maraming po salamat sa pagsubaybay ng aking mga video ina-upload. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga followers, subscriber. Sana hindi po kayo magsawa sa support sa aking mga video. So yun lang po, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.